winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good in my life. I feel blessed beyond. Right, so magandang gabi po sa atin lahat. Muli, late po tayo, pero magkakaroon pa rin po tayo ng daily words of encouragement sapagkat naghanda lang po kami dito sa Mission House ng mga upuan at mga gagamitin po bukas po para nakahanda na. Alright, so and then pero tuloy-tuloy po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. Let's pray before we read our text tonight. Dakilang Diyos, muli salamat po sa pag-iingat sa maghapon at paggagabay, pagpapala, biyaya sa aming buhay. And thank you sa kabutihan niyo po. Pagpalaan niyo po ang aming pag-aaralan ng inyong salita na may mapulot po kaming mensahe para po sa aming ikakabuhay, sa aming Kristiyanong buhay, ganun din po para sa aming pamilya. Kayo po ang maluwalhati sa gabing ito. Salamat po. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Isaiah 43 verse 7 po tayo. Sabi ng Bible, even everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. Yan po ang pamagat natin. And I have formed him, yea, I have made him. Okay? So napakaganda po na talata po ito na sinabi ni Isaiah, ano ho? And ang purpose po ng ating creation is para po talaga magbigay kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Even in the passage of Revelation chapter 4 verse 7, nasa 4:11 sabi doon, for thou I have created all things for thou art, sabi doon, created all things for your honor, glory, and power. Sabi po doon sa Book of Isaiah or Revelation 4:11, ano ho? And tandaan natin, hindi po tayo nilikha ng Panginoon para lang po sa anumang bagay na gusto ng tao, kundi nilikha po tayo ng Panginoon para sa kanyang glory. Okay? Hindi po tayo, parang halimbawa po, kung may ginawa ka na isang invention or creation or invention na halimbawa yung sasakyan, okay? So ang purpose ng sasakyan is pang transportation. Hindi mo yan pwedeng gamitin sa pang-araro. Hindi pwedeng gamitin sa kung ano man dyan, di ba? Pang-aralo, pang-bakho, or ano man. So, ang purpose ng creation ng sasakyan is for transportation. Therefore, magamit doon sa kanyang pagkalikha. Di ba? May disenyo eh. So, ganun din po sa atin mga kapatid. Ang buhay natin ay may disenyo. Alright? Kasi kung hindi magagamit sa disenyo ng Diyos, awkward po yun eh. Halimbawa, yung sapatos, talagang pang-paa po yan eh. Pero kung ang sapatos ginamit sa kamay, awkward, di ba? Kung ang, halimbawa, yung sombrero ay ginamit sa paa, awkward. So, may disenyo kapatid. Alright? So, dapat ganun din po sa atin bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, bilang likha ng Diyos. Maliwanag po dito,
For I have created him for my glory. I have formed him, I have made him. So dahil ginawa tayo ng Panginoon, merong purpose, merong design. And that is to glorify the Lord, di ba? Hindi po para yumaman, hindi po para magpakarami ng pera, hindi po para bumili ng bahay, lupa, sasakyan, hindi po primarily magnegosyo, hindi. Ang purpose, ang reason talaga, ang pinaka-prime reason ng ating creation is for the glory of God. Okay? For the glory of God. Kasi pag hindi natin ginagawa yan, sabi ko nga kanina, kung ang sapatos ay ginamit sa kamay, hindi na tama ang design. Di ba? Kung ang sasakyan ay ginamit sa traktor, sa pag-aralo, hindi tama ang design. See? Ang buhay natin, kung hindi ginamit for the glory of God, awkward. Dapat magamit po para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Yan po ang purpose ng ating creation. Kaya sa araw ng bukas mga kapatid, linggo, kita-kita po tayo sa ating worship place, magbigay kapurihan sa pangalan ng Panginoon. Pagkilala, ang pag-worship po kasi sa Panginoon, pag-glorify sa Diyos, ay pagkilala na lahat ng biyaya niya ay galing sa Diyos. Alright? Lunes hanggang Saturday, protektahan tayo ng Diyos, di tayo na-disgrasya. Sa totoo lang po, maraming nadidisgrasya sa pag nanood ka ng balita. Maraming na hospital. Pero can you imagine tayo ay malusog, malakas, wala sa hospital, walang disgrasya. Kumain tayo 3 times a day, di ba? May merienda pa, umaga, gabi, or hapon. And iningatan tayo ng Diyos. Hindi nag-malfunction ang mga internal organs natin. Yung puso natin nag-pump ng maayos. Yung kidney natin nag-function ng maayos. Yung isip natin nag-function ng maayos. Mata and bibig at tainga, lahat talagang nag-function. Dahil po ganyan kabuti ang Panginoon sa atin, mga kapatid, dapat din naman po tayo magbigay kapurihan sa ating Panginoon sa araw po ng bukas, diba? I have created him for my glory, sabi ng Biblia. Alright? So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli salamat po sa short daily words of encouragement namin bilang paalala muli na kami po ay na-create for your glory and honor alone. And dalhin niyo po kami sa bahay panambahan sa araw ng bukas upang patuloy na makapagbigay kapurihan sa inyong pangalan. Dalhin niyo po ang mga anak ninyo, mga bisita, mga partners sa ministry, guest, at iba pa, Panginoon, upang sa ganun sama-sama po kayong magbigay ng kapurihan sa inyong pangalan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa lahat ng biyaya at pagpapala niyo sa aming pamilya, Panginoon. Please keep our family. Huwag niyo po kayong pababayaan. Ito po ang aking dalangin. Pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Bless na rin po lahat na nakikinig. Saan man sila naroroon sa gabing ito, saan po ng kanilang pamilya, sa lahat ng pangangailangan po nila, physical, material, especially spiritual, O God, kayo pong mag-bless. Pinupuri ka namin sa pangalan po ni Jesus. Lahat po ng ito ay aking dalangin. Amen. Muli sa lahat po ng nakikinig, magandang gabi po sa inyong lahat. Kuya Alfred, Pids Cabalius, sa Pampanga po yan. Nandito po sila Daddy, Kuya Alfred, sa Candon ngayon, kasama namin. Since noong Monday sa Bethany Baptist Church World Missions Conference. At dumiretso po sila dito and mag-stay po sila dito hanggang bukas, Kuya Alfred. So yan po. And Kuya Mark Anthony Silak sa Batak. And ganun din po sa lahat ng nakikinig dito sa Candon, and sa Ilocos Norte, sa some parts ng Ilocos Sur, and ganun din po sa Pangasinan, and dyan po sa Asia, sa Amerika, sa South Korea, may nanonood din po dyan, Brother Rico, live or replay. Ang Diyos pong magpala sa inyo, and yung mga taga-Candon dyan sa Saudi, and may Singapore, at iba pang lugar, and nagla-live po sila, minsan nagre-replay rin. Ang Panginoon pong mag-bless sa inyo po, and see you po for the next episode of our Daily Words of Encouragement, even tomorrow on our worship place. Alright, so God bless you. And good night po. God bless you. I love you all. Kuya
Alfred, shout out dyan sa Pampanga.